Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Ito si Pangulong Marcos hindi na pinayagan ng apilang palawigin pa ang deadline ng PUV consolidation. At ito ay hindi na pinayagan ng ating Pangulong Marcos Jr. ang apela ng ilang transport group na palawigin pa ang deadline ng consolidation prangkisa ng Jeep at UB Express kaugnay sa UB ayan, ating modernization program. At ito ay idinisimayan naman ng transport group ng Piston at inigate na ituloy rin ang kanilang pinaplanong tigil pasada bilang protesta ng programa. Nako, kawawa na naman ng mga estudyante, walang pasok. At panoorin po natin ang buong detalye. Alright, no other further ado, let's watch guys dito sa UNTV. Alright? Hindi na itong pahayag ni BBM na hindi na niya pagbibigyan yung ating public transport. Sa sinasabi nga niya ay wala na intention, Dismayado ang transport group na Piston sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy na sa darating na December 31 ang deadline ng franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Sa post ni PBBM sa social media platform na X, sinabi nito na nakausap na niya ang mga transport office officials at napagdesisyonan na hindi na palalawigin pa ang deadline. Ayon sa Pangulo, 70% na ng mga operator ang tumugon sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Para kay PBBM, hindi na dapat pang maantala ang programa dahil mayorya naman ng mga operator, bangko, financial institutions, maging ang publiko ay sang-ayon dito. Ayon naman kay Piston National President Modi Floranda, nangangahulugan lamang ito na talagang hindi nakikinig ang gobyerno sa kanilang mga hinaing kahit pa magdudulot ito ng transport crisis. Sa 30% anyang naiiwan ng mga unconsolidated franchise, karamihan sa mga ito ay mga tradisyonal na jeep na bumibiyahe sa National Capital Region. Kaya naman kung tuluyan silang mawawalan ng karapatang bumiyahe, libo-libong mga tsuperanya ang mawawalan ng trabaho at libo-libong mga pasahero rin ang mawawalan ng masasakyan. Ang katumbas ay ito ay mga mahigit na 50,000 na mga tsuper at 25,000 na mga operator ang mga madadagdag na mawawala ng hanap buhay. Dahil dito, hindi na magpapaawat ang grupo at itutuloy na ang 2 araw na nationwide transport strike na gagawin sa December 14 at 15. Ayon naman sa grupong Manibela, bukas maaari silang magdesisyon kung sasama rin sa tigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Gaya ng grupong Piston, tinututulan rin ng Manibela ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Samantala, para naman sa United Transport Consolidated Entities of the Philippines, sang-ayon sila na hindi na ma-extend pa ang deadline lalo't 2017 pa nasimulan ang programa at ilang ulit na rin itong pinalawig. Dapat na anilang magkaroon ng pagbabago sa mga pampublikong transportasyon upang makapaghatid ng maayos at mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Ang gusto ng pasahero pati, air condition na. Halos hindi na nila sinasakyan ng mga lumang jeep. Tinatangkilik ko yung pasahero namin yung mga air condition jeep kaysa kayong mga lumang jeep. JP Nunez. Alright, napakinggan po natin itong ating balita. Nakakalungkot na hindi pinagbigyan ng ating President Bongbong Marcos ang deadline sa PUV consolidation. Kaya ang resulta, rally na naman at welga. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out. Thank you guys.